Access is denied ka pa ba hanggang ngayon? Hindi mo alam kung papaano i-fix ang search bar mo? Yan ang pag-uusapan natin sa bidyong ito. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Hanggang ngayon, hindi mo pa ba nagagamit ang search bar mo? May mali ka settings or kulang ba? Kaya hindi nag-a-access ang search bar mo? Meron akong 4 ways to fix, resolve the problem. Panoorin mo hanggang dulo. Hindi ko ipinagdadamot ang nalalaman ko. Siyempre guys, hindi nyo naman mawawala ang suporta nyo sa akin, di ba? Pwede bang humingi ng isang like dyan? Malaking tulong na po yan sa mga content creator katulad ko. Okay guys, simulan na natin. Una nating steps, punta tayo sa Play Store. Magda-download tayo ng dalawang apps. Pero may malaking pero. Hindi mada-download ang Sisuko app. Bakit? Malaking tanong yan. Dahil it was made for an older version of Android. Meaning to say, wala na siya sa mismong Play Store. Huwag tayong mag-alala dahil mahal ko kayo. Char. Gagawa ko ng paraan ng new update version. Okay? Okay, so wala pang Surgever dyan. Download muna natin para magsimula tayo. Okay, simula tayo sa Sisuko app. Open natin. Okay. Nakikita nyo ang lahat na information sa screen. Okay, click natin ang pairing. Pagkatapos, mapupunta tayo sa ibang screen. May makikita kayo na red bar, may nakalagay na notification option. Click natin yan. Click natin yan, ang show notification. Okay, successful. Back tayo. Huwag muna natin galawin yan. Okay, ikalawang steps tayo. Dapat alamin nyo to dahil ito ang importante para maka-access tayo. Okay, punta tayo sa settings. Okay guys, bali ang cellphone ko Redmi Note 14 5G. Pero huwag kang maglala dahil pwede ito sa lahat ng Android phone. Kung naka-Redmi ka, click natin ang About Phone. Okay? Susunod i-click natin OS version. Kung old version ka, bali may diferensya, magkaiba ang phone natin sa new version at saka sa old version. So ang nakalagay sa new version, OS version. Ang nakalagay sa old version, build number. So i-click natin 10 times. Tapos may nakikita kayo na lock screen pin, lagay nyo ang pin nyo. Tapos may nakalagay na you are now a developer. So meaning to say, successful tayo. Meaning successful na ang ginagawa natin. Para hindi kayo malilito sa kakahanap sa developers option, click nyo ang search bar. Okay guys, nakikita nyo naman ang developer option. Click natin yan. Okay, naka-on na siya. Exit tayo. Balik tayo sa Sisuko apps. Tapos i-click natin ang developers options. Ayan. Okay guys, bakit kailangan natin ang developers option sa Sisuko app? Kailangan natin dahil need tayo ng device pairing para maka-access tayo sa Surgever app. Okay? Okay guys, sa pangatlong steps tayo sa pairing device. Okay, scroll down natin. Hahanapin natin ang USB debugging. Click on natin, tapos mapunta tayo sa danger. Wait tayo ng matapos ang seconds para ma-okay natin. Huwag tayong mag-alala guys, dahil safety naman ang phone natin.
Okay, sa pangalawa, click on natin wireless debugging. Click OK. So guys, may nakikita kayo na pair device with pairing code. Pero bago natin sisimulan guys, dapat nakakunik kayo ng strong wifi sa atin nyo, kuya nyo, kapitbahay nyo, para maka-access tayo. Nakikita nyo ang Allo Wireless Debugging Network. Click natin OK. Okay, click natin ang pair device with pairing code. Ayan, so may makikita kayo ng code. Copy nyo yan. Importante yan ha. Tapos punta tayo sa itaas, swipe natin sa ibabaw. Yung message na notification taas, iswipe nyo. Tapos sa ibabaw, may makikita kayo. Click natin ang pairing service found. Okay? Type natin yung code, tapos click natin arrow, sign. Okay. Ayan, may makikita kayo na pairing successful. Okay na yan. Okay. Balik tayo ulit sa Sisoko app. Click natin ang start. Yan, nag-assist na. So wait natin makumpleto yan. So guys, okay na. Next, click natin ang authorize zero applications. So may kikita kayo na nakalagay dyan. Authorize zero applications. Okay. Click on natin ang searchiver. Ayan. Ayan, back tayo. Click natin ang start. Wait natin matapos mag-access. So may nakikita kayo na one application. Hindi na natin galawin yan. Okay guys, first steps tayo. Sa searchable root. Okay, may nakikita kayo na 3 dots. Click nyo yan. Tapos settings, click natin. Ayan. Okay, click natin ang root. Okay. Nasa root na tayo, click natin ang type of root. Access click natin ang Sisoko o SUI. Okay. Okay, click natin itong dalawa. Ayan, para makumpleto. Ayan, naka-on na lahat. Okay, back tayo. Click back, upper left sign. Okay guys, okay na ang lahat. Okay guys, okay na ang lahat. So far, so good. So magagamit na natin. Okay, try nating tingnan ulit kung access is denied pa ba. Click natin ang white arrow sign. Click natin ang device storage. Yun oh, wala na ang access is denied. Nakikita nyo naman ang proof guys. I hope guys na nakakatulong ang tutorial ko. Pwede bang humingi ng isang like dyan? Malaking tulong na po iyan sa mga content creator katulad ko. Kung nagustuhan nyo ang video ko guys, click natin ang subscribes. Click natin ang notification bells para ma-update ko kayo sa bago kong video. Okay? Before I end guys, shout out ko muna ang loyal supporters natin. Si Ma'am Jim Rodriguez. Hello sa iyo ma'am. Ayan, matagal na yan na YouTube tutorial. Kung nag-start kayo sa YouTube or nagplano kayo maging YouTubers, visit kayo sa channel niya. Marami doon ang tutorial video paano magsimula mag-YouTube, paano mag-create ng YouTube, at iba pa. Pa-shoutout din ni Super Yossi. Ayan. Hello idol. Kung mahilig kayo sa Mobile Legends, visit kayo sa YouTube channel niya. Pa-shoutout din ni Dark XC. Ayan, hello ma'am. Ayan, kung mahilig kayo ng horror movies o story, hindi kayo takot or hilig nyo manood na nakakatakot na story, ayan,
visit kayo sa YouTube channel niya. So yun lang guys, salamat sa panonood. Bye, ingat.